Hi guys! Welcome back to the channel. This is actually the first video na vlog ko for our 9-day trip sa China. I want to talk about the first hotel kung saan kami nagstay, and that is the Jinglai Hotel Light Luxury Shanghai Bund Joy City Branch. So maganda dito sa hotel na to, malapit lang naman siya dun sa The Bund. Yun yung sikat doon. Yung waterfront, makikita yung magagandang buildings. Plus, malapit din siya sa Nanjing Road. Yung Nanjing Road naman is a wide street full of shopping stores, marami ding mga restaurants. Bukod sa marami kang makikita mga shops, restaurants, etc. Sa pagdating sa gabi, ang daming photo opportunity. So first thing you have to know, syempre, magkano yung per night na binayaran namin for the hotel. So dito sa Jinglai, umabot kami ng 3,600 per night. So nag-book kami dito for 9 days. So multiply nyo na lang by 9, medyo magastos din. But sulit naman in my opinion. And while I am feeding you more information tungkol dito sa hotel na to, you will see why. So yung price na 3,600 per night, guys, estimate lang yan kasi pwede naman tumaas, bumaba, depende sa season, 'di ba? Kasi pag peak season mas mataas, etc., etc. So lahat ng mga prices na bibigay ko sa inyo, more or less estimate. Ngayon, syempre, ang importante sa mga tourists katulad namin, nung pumunta kami dito, is gaano ba kalayo yung hotel sa Nanjing Road and sa The Bund? Kasi yan nga yung importanteng dapat puntahan. Kukuha kayo ng car service, which is through Alipay lang. It will take you about 10 minutes papunta doon. And believe me, hindi naman traffic. Ang binayad naman namin doon sa car service is nasa estimate 120 pesos every time going there. Every time na kumukuha kami ng car service via Alipay, parating electric car na kukuha namin. Okay, balik naman tayo sa hotel. Ang itsura ng hotel, hindi nyo makikita yung Jinglai na word. So, it's Chinese letters, tapos ganito yung itsura ng hotel. Once na pumasok kayo, sa right side, nandun na yung front desk, and bibigay nyo lang yung booking nyo via online, tapos bibigyan na kayo ng room key. Yung room key, it is only one. Again, isa lang yung room key. So kung dalawa kayo, bigay nyo dun sa partner nyo or sa kasama nyo na sure kayo na hindi niya mawawala yung room key. Pagpasok, maganda naman, malinis naman yung room. Sa right side, nandun yung parang powder area, doon kayo mag-aayos-ayos. And sa left side, nandun naman yung CR. And napansin ko lang, even though dalawa yung bed, tapos may TV, yung walkway doon sa bed, going to the next bed, is may platform na. So yun lang ang parang hindi ko masyado nagustuhan. Yung bed was from end to end ng wall. So talagang medyo tatapa ka talaga sa unang bed bago ka makarating doon sa second bed. So if ever i-avail nyo tong hotel na to at makuha nyo yung room na yon, ingat na lang kasi baka matamaan nyo yung LCD TV na nakakabit doon sa wall and baka masira pa, magbayad kayo ng extra damages or whatnot. While we are at the TV, isa pang hindi ko masyado nagustuhan is yung range ng channels is lahat talaga Chinese. Wala siyang other channels like HBO. So most likely, hindi nyo magagamit yung TV na yon. Okay? Kaya ako sinabi to kasi mako-compare ko siya sa next hotel namin doon sa Wuhan na merong HBO. So kahit papano, makakanood ka ng TV doon. But for now, let's focus dito sa Jinglai Hotel. And maganda naman yung beds. Comfy siya. Comfy naman yung mga pillows. And another thing I like about it is kasi marami siyang saksakan. And yung saksakan niya also comes with USB connections. Rekta na, di ba? Kahit wala kang adapter pero meron kang cable, pwede mo nang rekta saksak. Doon naman sa gitna ng bed namin, na doon naman yung phone. Okay? Yung landline, kung tatawag ka ng room service. So, what comes with the hotel? Pagpasok mo, makikita mo, meron na kagad dalawang water bottles. Tapos, ang isa pang hindi ko masyado nagustuhan is isang black tea lang yung provided. Wala rin siyang coffee and creamer or sugar. Pwede kang bumaba, pwede ka pang humingi ng extra black tea dun sa front desk. Kasi yun ang ginawa ko eh. And wala naman sinabing extra charge or anything. So, okay siya. Just hingi ka lang. And mapapansin nyo din through the videos, makikita nyo may mga letterings on the wall. Parang may mga scribble art.
And very modern yung design. Also, yung wood area doon sa isang side ng wall, meron siyang mga nabababang pieces of wood. So makikita nyo doon sa ibang pictures and videos, doon namin hinang yung aming mga coats and mga damit. When it comes to the view naman, hindi na namin inisip yun. Kasi yung katabi namin is an old building. Kahit old yung building doon sa side, aesthetically pleasing, parang siguro sa Europe type na, those old buildings, parang ganun yung feel. Another thing we really like about dun sa hotel is it's a 10-minute walk going to the train station. Yun ang isa sa mga pinaka-importante sa amin. Kasi pag galing ka sa airport, magte-train ka, going to your luggage, and then rekta na, nandun na rin yung train, going to the station kung saan malapit yung hotel, and nilakad na lang namin from there. So, very convenient. So, kahit medyo marami kaming dala, okay lang kasi 10-minute walk lang naman, nandun na kami. Ang kinuha naming airline is Philippine Airlines. And ang maganda dito sa Philippine Airlines is the time. So, nakarating kami doon ng maaga. Ang maganda kasi pag makarating ka ng maaga, hindi sayang yung araw mo eh. Versus doon sa makarating ka ng gabi, and wala ka na talaga masyadong magagawa. Maybe eat dinner, tapos uwi na kagad. Talagang maaga kami nakarating, so nakalibot pa kami. Nakita ko may mga bridges, and meron siyang maliit na river. So, ang maganda doon, yung photo opportunities. So, meron kaming mga photos there, daytime at saka sa nighttime. And just walking around the area, maganda talaga. Makikita nyo, lalo na sa gabi, may nagwo-walk ng mga dogs nila, may mga nagja-jogging, nagwo-walking, may mga nagbabikes. So, yung area na yon hindi talaga magulo. Maganda siya, medyo tahimik. Yun ang isa sa mga gusto ko doon sa Jinglai Hotel. Punta naman tayo sa laundry. Siyempre, maiipon yung mga maduduming damit, right? And ang maganda doon sa Jinglai Hotel, sa second floor nila, meron silang washing machine and dryer. So, yung dalawang machine nila is actually dual. Yung dual washing and dry na. And ang maganda dito is free yung laundry service. Ang gagawin nyo lang is pupunta kayo sa front desk, sa baba, sa ground floor. Sasabihin nyo lang doon sa kanila na maglo-laundry kayo. And bibigyan kayo ng mga parang plastic capsules. I think nag-aano siya nagde-dissolve. So lalagay nyo lang siya sa loob and then automatic na yon, di ba? Hanggat sa ma-rinse na tapos go on ahead and have it dried for a couple of hours. And then okay na. So ganun lang. Pag kailangan nyo mag-laundry, hingi lang kayo ng mga capsules kasi nandun na yung soap and everything. All-in-one na yon. Ngayon, pupunta na ako sa pinaka-major pro na nagustuhan ko. Okay, ito talaga na gusto ko dito sa Jinglai Hotel is their breakfast buffet. And yung breakfast buffet nila is a staggering 240 estimate pesos per person. Okay? I'm being sarcastic Ibig sabihin, napakamura nun. Less than 300 pesos, breakfast buffet na. So, less than 500 pesos, dalawa na kami ng wife ko. May fresh fruits, merong naka-sealed na yogurt, you have your coffee, you have your breads. Maganda yung selection nila for me kasi may mga Chinese food din doon. Siyempre, hindi mawawala yung mga dim sum, hindi mawawala yung mga parang siopaw, tapos meron ding noodles. And you can see it for yourself. Papakita ko naman yung mga vids sa inyo. And natuwang-tuwa talaga kami dito because of the price. Napakasulit. Another thing you need to know is yung AC nila is not actually an AC. It is a heater. Kasi nga sobrang lamig. So pag inon nyo yun, sobrang iinit naman sa loob ng kwarto. Medyo nalito ako doon nung una, kaya sobrang init. Ang sabi lang sa akin is, turn that off, tapos buksan yung bintana. Yun na yung aircon, yung hangin sa labas. Now, another major plus for me is, pag pagod na pagod ka na, tapos pag uwi nyo, usually pag gabi or hapon, parang tamad ka nang lumabas uli. So some of the times na medyo pagod na kami, gusto na lang namin mag-order sa labas. And the problema kasi dito is, pag mag-order ka via Alipay, makikita nyo yung food dun sa app, and then pag umorder ka, hihingian ka ng local number. Eh wala naman kaming local number, syempre, tourist lang. And what we are using is the eSIM. So, ang alternative dito is just to ask the front desk to order for you. And they will gladly order for you. Papakita nyo lang yung gusto nyong i-order. Tapos, they will pay for it themselves.
Tapos bibigyan ka niya ng QR code, isa-scan nyo yon via Alipay app. So bale, babayaran nyo siya. And then pag okay na yung order, akyat ka na sa room mo, antayin mo na lang, merong darating na magdi-deliver sa'yo. And ang magdi-deliver sa'yo is robot. Nakakatuwa to kasi once na dumating nga yung magdi-deliver na robot, yung parang sa Jollibee, okay, once na dumating yon, magre-ring yung phone nyo sa room. Tapos, pag sinagot nyo, talagang pati yung boses ng robot, yun ang tunog. Parang, "Arr, arr." Pero Chinese ang sinasabi niya. And then, ibig sabihin, nandun na siya. So, pagbukas nyo ng pintuan, you just have to press the open button dun sa side niya. I think top right side niya. And then, mag-o-open na. And hopefully, itong mga tips na nabibigay ko sa inyo, magamit nyo rin on your China trip. If you are going to China, planning a China trip, I highly suggest na please like and subscribe to my channel para makasagap pa kayo ng more tips from me because this is just the tip of the iceberg. Marami pa akong information na i-share sa inyo. I hope to see you guys on my next video for more China vlogs. Bye!